Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalpag ng Panginoon at ipatuloy natin hilingin ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Lourdes upang tayo, katulad ng Mahal na Birheng Maria, ay patuloy na makibahagi sa gawaing patuloy na pagkapalaganap ng mabuting balita ng kanyang anak na si Jesus. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan, kaloob sa lupa kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandaang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan mo ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Nagpakilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag ni na Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga taong ito'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, O Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa puon, ako'y pinalakas, at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang puon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at ito'y Panginoong papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng puon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pagpababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o puon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpatagumpayan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalay si Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapi sa tumiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungong sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik si Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng kanilang ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mabuting balita na ating napakinggan ay ito'y parang paglalagom sa mga pagkakataong si Jesus ay napakita na muling nabuhay na napakita sa kanyang mga alagad. Una kay Maria Magdalena, pangalawa sa 2 alagad na nagpatungo sa bukid. Para ito yung papunta sa Emmaus at dali-dali ay nagbalik sa Jerusalem. At sa pareho pong pagkakataon ay hindi pinaniwalaan ng mga alagad ang kanilang mga sinasabi. Sa kahuli-hulihan, napakita siya sa 11 at doon ay pinagsabihan dahil sa kanilang katigasan ng ulo, kasi ayaw nilang maniwala. Pero bagamat ganun ang senaryo, hindi naniwala ang mga alagad sa mga nakakita sa muling na buhay ng Panginoon. Dito makikita natin yung malaking pagtitiwala ng Panginoon sa mga alagad. Bagamat hindi sila naniwala, bagamat iniwan siya nung pagkakataong iyon, nung siya ay inuusig at pinahirapan at pinako sa krus, pinakita pa rin dito ni Jesus sa malaking tiwala niya sa kanyang mga alagad sa papanong pamamaraan nung sila'y isinugo upang ipahayag sa buong sanlibutan ang tungkol sa mabuting balita. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipahayag ang mabuting balita. At ito nga ang nangyari. Kaya ngayong buong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ating matutunghayan parati sa mga misa, particular po sa ating unang pagbasa, iti mula sa gawa ng mga apostol, sapagkat dito makikita natin kung paano ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ay binuo at hinubog ang unang sambayan ng Kristiyano hanggang sa patuloy na matatag ang simbang Katolika na nasa plano at kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At isang magandang halimbawa dito ay yung ating natunghayan sa ating unang pagbasa na kung saan patuloy na nagpapahayag si Juan at Pedro tungkol sa ating Panginoon, sila'y dinakip at pinagbawalan. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil ang 2 alagad dito upang ipahayag ang tungkol sa ating Panginoon. Kasi nga po, ang paniniwala pa rin ng mga Hudyo noon ay hindi naman muling nabuhay ang Panginoon. Hindi muling nabuhay. At ito ngayon ay pinapahayag ng mga alagad. Kaya sila'y pinagbawalan. Pero maganda dito mga kapatid, sa patuloy lang pagpapahayag tungkol sa mabuting balita, hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang ating Panginoong muling nabuhay.
Kaya nga, yung unang milagrong nagawa dito, yung pagkapalakad sa lumpo, yung pagkapagaling sa lumpo, ano binigyang kaliwanagan dito ni Pedro? Na sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, kaya gumaling ang lumpong ito. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo, kaya gumaling ang lumpo na ito. Ito'y pagpapahayag lamang at pagpapatotoo na sa kanilang pagmimisyon, kasama nila ang Panginoon. At dito mga kapatid, mahalaga na makita natin, tayo bilang mga binyagan ay nakikisa't nakikibahagi sa misyong ito ng ating Panginoon. At sana, samahan natin ang Panginoon. Sana, samahan natin ang Panginoon. May kasabihan po na kung sino daw madalas nating kasama, nagiging ganun din tayo. Kung madalas mong kasama ay chismosa, ano mangyayari sa iyo? Magiging chismosa ka rin. Kung parati mong kasama ay nega, yung parating bitter, yung parating aburido, yung parating nag-overtake, yung parating ang iniisip ay parating hindi maganda, magiging ganun din daw tayo. Kasi nga, parang na-invite natin yung ugali, yung pamamaraan ng taong iyon. Kaya alam nyo na yung mga taong dapat na, hindi naman iiwasan, pero at least maging conscious tayo na, chismosa to. Medyo dapat ay, hindi man ho distansya, kundi pwedeng samahan, pero siguro itatama natin. Kung masyadong nega, nag-overthink ang isang tao, huwag naman nung iwasan, kundi palalahanan lamang po natin. Kumbaga, salip na tayo ang ma-impluwensyahan niya, tayo ang mag-impluwensya sa kanya. Ba't ko po ito sinabi? Dahil nga, ito may kaugnay dun sa parati nating pagsama sa ating Panginoon, parati nating pagsama sa Kanya. Dahil kapag tayo ay parating nagiging tapat sa pagsama at kaisa ng Panginoon, makikita natin na ang buhay natin ay inilaan niya para sa isang magandang misyon. Halimbawa po, sa mga sakramento dito natin patuloy na nakakasama ang ating Panginoon. Kumbaga may contact tayo sa Panginoon. Halimbawa po ang sakramento ng kasal, hindi lang po ito commitment sa pagitan ng dalawang tao, kundi ang kasal ay pagpapahayag ng kanilang commitment sa Diyos na maging tapat at mapagmahal sa isa't isa. Sa binyag na tinanggap natin, hindi lang ito pag-alis o paghuhugas ng kasalanan ng orihinal, kundi ito isang lifelong commitment natin sa Diyos na tayo makikisa at pakikibahagi sa Kanyang buhay. Sa sakramento ng kumpisal, hindi lamang ito pagkapatawad sa mga nagawa nating kasalanan, kundi ito'y paraan para mangako tayo sa Diyos na pagsusumikapan nating maging tapat at higit sa lahat ay gumawa ng kabutihan. Sa orden ng pagkapari, hindi lang ito pagbabago na aming estado at pakikibahagi sa pagkapari ng Panginoon, kundi ito'y commitment namin para pagdingkuran ang simbahan at gayon din ang bawat mananampalataya. Kumbaga mga kapatid, kung tayo ay nakikibahagi sa misyon ng Panginoon, andun yung kasiguradong parati na kasama niya tayo at sinasamahan niya tayo. At dahil tayo kanyang sinasamahan, makasisiguro tayo na parating nasa tamang landas ang bawat isa sa atin. Dagdag pa dito ay ang pagkukulob niya sa atin ng kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria,
ang mahal na Birhen ng Lourdes, na kung saan tayo ay patuloy ding ginagabayan, ipinapanalangin ng mahal na Birhen ng Maria. Kayo po bilang mga deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes, ano ba ang pagbabagong idinulot dito sa inyo? Mas naging makaina ho ba kayo? Mas naging mapagmahal sa mga anak? Mas naging kumbaga, handa parati na tulad ng mahal na Birhen Maria na bukas parati ang sarili sa plano at kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang gawain na pinagkatiwala ng Panginoon sa 11 ay gawain ibinibigay din sa atin. Tandaan natin, ito'y gawain ng Diyos. Ito'y gawain ng Diyos. At sinisigurado tayo na kanyang gawain, patuloy niya tayong sasamahan at palalakasin. Amen. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoon, muling nabuhay habang ipinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapangligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating na iyong kaharian. Marapati mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging makarapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Nagmula sa pagpapalam mo, tanda ng bawat puso.
sila sa pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo nga ipinagdiriwang ang paggaya ng Mesiyas, ang maamo, tupa at tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagaya ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, sa pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating,
hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa rin sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilihos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa paging na pang magpakilanman. Ipagkuloob mong kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na makiisa at makibahagi sa misyong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin po natin ang ating Panginoon.